Mukhang good vibes at kasiyahan ang pagsalubong ni Kathryn Bernardo sa 2025 as sa Instagram post ng kanyang Mami Men ibinahagi ang isang nakakatuwang video kung saan game na game ang aktres sa nauusong 12 Grips Under the Table Challenge. Ayon sa tradisyon, ang pagkain ng 12 ubas sa ilalim ng mesa ay magdadala ng swerte at magandang kapalaran. Suot ni Kathryn ang isang blue and white polka dot tube top na ipinaris sa white pants at hindi lang siya basta kumain ng ubas, nagdagdag pa siya ng pagtalon para masiguradong buhos ang swerte sa pagpasok ng 2025. Kitang-kita sa video ng kanyang masiglang aura. Kaya naman naaliw ang kanyang fans na sinasabing mukhang mas maganda ang taon niya kesa sa iba. Hindi rin nakaligtas ang love life ni Kathryn sa usapan, lalo na sa mga Kathryn fans na todo asar tungkol sa posibilidad na si Alden Richard na ang makatuluyan nito sa 2025 dahil sinasabi rin na may dalang pag-ibig ang pagkain ng ubas sa ilalim ng mesa. After kasi ng kanilang matagumpay na pelikulang Hello Love Again, ang sequel ng 2019 hit na Hello Love Goodbye, patuloy na inaabangan ng fans ang chemistry nila on and off the screen. Bukod sa love life, todo rin ang suporta ng fans kay Kathryn para sa kanyang mga proyekto. Mukhang determinado naman si Kathryn na magsimula ng taon ng positibo. Kaya naman hindi nakapagtatakang patuloy siyang magiging inspiration sa kanyang mga tagahanga. Puno ng excitement at saya ang post na ito at sana nga ay swerte talaga ang hatid ng 12 grips para kay Kathryn, mapa-career man o love life. Ito trending to lahat na lang ng mga social media, mga influencers, mga talk show. Not only here in the Philippines, kundi sa ibang bansa. Oo, kasi ngayon ko lang nalaman na ganito pa, may sistema palang ganito. Parang ngayon na lang yung pauso. Si Kathryn, si Kathryn Bernardo, kumain ng 12 grape. Kumain ng ubas sa ilalim ng mesa. Yes. Hindi ko alam na meron palang gano'n. Ngayon nga lang yan. Actually, ngayon ko lang yan nakita, yung mga pauso, paandar. Ito yata yung pag nag-wish ka ng for love, yan ang dapat mong gawin. Jowa. Oo. Mag-release ka ng jowa. Yes. Nalaman ko to doon sa kapatid ko nasa States. Tinanong niya ako, hindi ka ba kumain ng Hindi ka ba kumain ng grape sa ilalim ng lamesa? Sabi ko, hindi. Ang kumain ako ubas, pero hindi sa ilalim ng lamesa. Nakatayo, nakaupo, ganun-ganon. Baka naman weird na, ba't ka naman kakain ng ubas sa ilalim ng lamesa? Kasi nga daw, kung gusto magkaroon ng jowa, Yun nga dun nun. Pero hindi, yung iba rin kasi, meron namang magjowa na sila. Sabay silang kumain ng ubas sa so gusto ilalim. magkaroon ng panibagong jowa? Hindi, baka yun, parang mas mapagtibay pa yung relationship. Gano'n ba yun? Pero feeling ko naman, kung sa iba kang bahay kumain, sa ilalim ng lamesa kumain, ibang ubas ang makakain mo. Pwede rin na baka naman tahulan ka ng mga aso at ngat-ngating ka sa halip na ubas. Baka pag mapagkamalang kang ubas ng mga aso. Nakakaloka, may Diba? ubas sa ilalim ng Pero ikaw, tama ba yun? Ako Of course, hindi naman ako masyadong naniniwala sa Ako din. Actually, pang trend lang naman. Pero ang tanong kasi, bakit katulad sinabi natin, parang feeling natin si Kathryn, di ba, mag-focus siya sa kanyang career dahil napaso na siya. Pero may ganon. Baka naman hindi ganon yung nasa isip ni Kathryn. Pero kasi yun ang tawag dun the 12 ubas challenge, blah blah. Pero ikaw ba, anong isip mo? Anong take mo doon sa ginawa ni Kathryn? Number one, nakisakay lang siya siyempre sa trend. So hindi ka naniwalang nag-aasya ng jowa? Well, kasama na rin yun siyempre. Oo, bilang sabi mo ang ganon yun yung karga ng trend na yun. Oo. At why not naman kung actually siguro nagkakabuyuan lang yan pag ganyan Kasi di ba naman nauso yung pagtalon pag bagong taon. Hindi naman totoo na kailan talon din naman ako pero wala naman nanatiling, napagod na ako sa katatalon. Nanatiling 5'5" lang ang bahay. Ayun, Ikaw na Gloria Diaz. Di ba yung mga ganun nga? Pero ang cute lang nun kasi nga na-associate lang with Kathryn na parang gusto niya na magka-jowa. Pero sa totoo lang naloka talaga nakita ko na aliw kay Kathryn. Dahil laki pala ng bunganga ni Kathryn. Dahil sunod-sunod na gano'n kasi 12 yun di ba? Yung mga gano'n parang maning-manila ni Kathryn, yung ubas. Pero kung totoo man yun, why not? Di ba masaya naman? Ngayon kung si Kathryn nag-aas ng isang
magandang love life itong 2025. Hindi ko lang alam kung anong love life ang inaas niya. Bakit? Kung panibagong love life or bigyan siya ng linaw para doon sa kanyang ex or bigyan siya ng linaw kung talagang kailangan niya ng tanggapin. Lagi may tumatawag sa'yo ng ganitong oras. Pero ako feeling ko, Kailangan niyang tanggapin si si Alden Richards. Hindi ko wala na sa ex eh. Okay. Tingin ko lang, opinion ko lang to na mararamdaman mo naman eh. Kasi, after ng breakup, ilang beses na rin sila nagkita, di ba? Yes. Pero makikita mo sa Spike kung talagang gusto pa eh. Tsaka ikaw naman, kung ilang beses ka nasaktan, babalikan mo pa ba? Not unless may pagkaano ka. I'm not saying sakit. Not unless. Kaso nga daw, hindi naman daw. Ay! Sabi Ganun di ba? ba? Yun ang ina-etches. Hindi naman. Yun ang laging di ba? Padilla yan, alam mo naman, di ba? Kung hindi, I should know. Pero di ba may mga chika nga doon na na yung, kaya nga nalaman din ng lola mo kasi may isang girlie-let na nakausap yung isang girlie-let na kaibigan niya. Ay nako, siguro ginaganon lang yon para at least Ay, ma-disillusion pa. at saka para maiba, may divert yung attention. Kung wala kung hindi seryoso yun, di may nasirang relasyon, di ba? Ang alin? Yun nga pinag-usapan natin kanina. Oo nga. Oo. Pero sa akin kasi, ano tawag dito? Hindi natin kasi alam eh. Kasi hindi ko pinupush ha. Hindi ko pinupush. Hindi ko pinupush yung Katniel. Hindi ko talaga pinupush kasi para sa akin mas magandang separate silang career at ayaw na nila magkabalikan. Ako tingin ko mas maraming malulungkot pag si Catherine bumalik sa Hindi babalik kay Daniel. yan. Yun nga yun ang nararamdaman ko. Mas maraming nalulungkot. Ako pag pinagbabasihan ko pa lang yung mga reaction at comments, if ever, may iba nga nagte-threat agad na I will not support Huwag her kayong pag ganyan, pag malungkot. bumalik. Huwag Mga kayong ganyan eh. malungkot dahil feeling ko naman hindi babalik si Catherine kay Daniel. Not unless na meron pa talagang pagmamahal si Catherine kay Daniel at itong si lolo mo ipupush niya ng bonggang-bongga yung tipong you and me against the world. Talaga. Yun nga lang pag ginawa yun, wish ko lang sana pag ginawa niya yon baka ma-dissolution yung mga mawala ng gana yung ibang mga fans. Hindi naman lahat. Talaga. At wish ko nga lang sana na wag nang gawin ni Daniel na ipush si Catherine. At sana iba na lang. Pwede na si Andrea Brillantes katulad sinabi mo, di ba? Tingin ko naman. At sana yung kay Catherine na pagkain niya ng ng ubas, sana hindi sa love life. Kung sa love life man, sana yung hinihiling niya mabigyan siya ng linaw kung tatanggapin niya na si Alden Richards. Ngayon ang tanong, Hindi, baka yun nanliligaw ba? Yun nga yung tanong part nila. siguro noon. Kaya, kumbaga, bigyan siya ng linaw kung dapat ba or hindi. Kung dapat bang ituloy sa relationship tong whatever. Or iba, di ba? Iba, baka hindi natin alam. May ibang nanliligaw kay Catherine, may ibang pumuporma. Sinasabi nga nila, may actually, wala namang nakakaligtas rate kung may naliligaw kay Catherine. Lalabas at lalabas, madali yung malaman. Pero alam mo na, ang pamilya, syempre, di ba? Naku, ina-announce nga ng mga lalaki, di ba? Once na makapunta sila sa bahay nung magkaroon ganung Kung gano'n na mangyayari, kung gano'n i-announce sa mga lalaki, ligwak na sila kaagad. Correct. Parang paparamdam pa lang, ligwak na kaagad. Pero feeling ko nga, baka kay Alden or baka sa iba na siguro pero hindi malabo yung sa iba baka kay Alden. Tignan It's natin. either kay Alden or kay Daniel. Kasi ako, up to now, naghihintay ako ng birthday message ni Catherine for Alden Waiting lang ako, nag-birthday nga ng lolo mo ngayon. Oo nga Diba, January 2. So, baka ano hindi kaya? baka Private ang mga nila. Oo, baka susurpresahin na lang ni Catherine si Ako tingin ko din, ganun na lang yun. huwag masyadong pinapublic yung mga ganap nila. Like for example, tuwan-tuwa yung mga fans nung nakita din, yung lumabas yung picture nung parang birthday pa ni Mr. Carlo Katigbak na nag-attend din pala si Alden. Oo. Kailan pa ba yung birthday? Kailan ba yung mga April pa of Yes. 2020? Siyempre last year yon. So may mga ganap sa buhay ng Tsaka dalawa hindi naman- na hindi alam ng public. Tsaka hindi naman in-announce noon na pupunta si Alden doon sa birthday ni Yun Catherine sa nga, Palawan. ngayon diba? lang siya lumalabas. Oo, pero ngayon kasi parang nakikita siguro na my God, ang dami-dami naming mga fans, baka mapakialaman or baka sumulpot yung iba't ibang mga nega. Kaya siguro pagdating sa personal, hindi na namin siya isa sa publiko. Ako mas gusto ko yung hindi masyadong pinapublic. Kasi parang
Kumbaga tapos na ang promo eh. Hayaan na natin yung dalawa na gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin. Correct. On their own. I'm sure naman, si Catherine hindi naman niya pwedeng kalimutan si Alden ng ganun-ganun na lang. Kung birthday greetings ang inaasahan natin, si Catherine yata hindi naman yan magpo-post para batiin si Alden. But for sure, na-text na, na-chat na, or na-call na yan. Oo, Diba? for sure. Siguro Oo. ipadala na yung At regalo. Nagpadala na ng regalo. Naipadala na hindi yung pagdating doon sa magbibigyan ng regalo tapos naka-paper bag. Ganun malito paper bag. Tapos may nakalagay na mga ganon. 1 billion tapos ganon. Hindi mga ganon. Ang medyo nalungkot lang ako nung nababasa ko yung tinatawag na naman si Alden na mangga. Kasi iba yung mangga ha, ibang mangga na rin pumaloy. Mangga na manggagamit daw after daw ng movie almost 2 billion na nga o 1.7 billion na biglang walang-wala na raw agad ang contact. Yung mga ganon. Pero kasi hindi naman nyo alam kung ano tumatakbo sa utak ng sa isip ng mga artista. Pero natuwa sila nung nakita nila ang long time na isa sa pinaka-close na fan kay Catherine na si Tita Long, nakakilala na rin natin, ay nagpunta sa event naman ni Alden Richards. It only goes to show daw na parang talaga, kailangan kampante lang. Ganon. O wag nyo ng kasi the more na marami ang bibig na nagsasalita regarding sa ganito, ganyan, parang mas nagkakaroon kayo ng iisipin eh. Like ako rin, for example, nagulat ako last week, this week pala, nagulat ako na pinag-uusapan dun sa YouTube channel natin ay yung Kim Pao versus Kat Den. Diba yung parang may mga nangyayaring away, which is hindi maganda. Ako talaga, katulad yan, nagtataka nga yung, eto, sabi nga ng isa ni Lola Chikadora, bakit need magalit sa Kat Den? Wala naman sila sinabi na nagliligawan sila. Ayan.